Hello guys, welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito naman tayo para i-class review itong Swiftness na wizard. Dahil previously meron tayong mga na-upload na video about dito at ngayon makumpletuhin na lang natin siya kung ano ba talaga itong wizard na Swiftness. Kasi dati tayo ay wizard na energy guys at nag-enjoy naman tayo sa wizard na energy kaso eto, recently lang na pag-isip-isip natin, subukan naman natin yung Swiftness na wizard. Kung ano ba yung mga capacity niya, maganda pa siya sa leveling, sa RB, at sa iba pang mga bagay compared dun sa Energy Wizard. Kung mapapansin nyo, itong mga skills natin, level 4 na siya. Dati, level 4 pa rin ito nung Energy Wizard tayo. Nagkaiba lang dito guys. Level 7 yung ating Thunder Held handheld thunder kasi dahil ay maximum level yan kasi dati hindi naman natin pinalevel yan tapos yung ating pyroblast hindi na natin pinalevel ito kasi yung primary primary na skill sa Swiftness Wizard yung pyroblast level 5 pa lang yan noon nung tayo ay Energy Wizard. Tapos itong Guardian Soul balak natin siyang level 7 dahil meron siyang less damage, 60% na reduction damage sa player mismo in 5% chance na mag-effect. Tapos level 5 rin yung Blizzard natin dahil yan yung ginagamit natin sa pa-level at saka sa RB. About naman dito sa ating skill talent, para sa akin kasi mas maganda ito yung yung skill talent ng Swiftness at saka yung yung class talent tsaka yung skill talent niya. Yun nga na medyo mas magastos compared doon sa Energy Wizard. Ito pinataas natin yung AG natin, yung AG up, tapos tong recovery ng SD kasi hindi tayo gumagamit nitong shield na death shield. Puro attack shield ang ginagamit natin. Then effective naman siya kahit papaano itong ating Swiftness na wizard. Kaya ang pinataas natin, feeling ko kasi mas importante itong recovery shield compare dito sa ating recovery XD compare dito sa ating shield up dahil nga hindi tayo gumagamit ng shield na defense, ginagamit natin yung attack na shield. Kasi sa RB, sa mga red boss at saka dito sa mga minions pag nagpapalevel tayo, mas maganda kung attack shield tayo kasi mas mabilis tayo makakapatay, mas mabilis yung damage natin ma-inflict dun sa kalaban. Pag tungtong kasi natin ng 550 map, wala na kasing damage sa ating yung or may damage pa rin naman kaso na re-regen siya ng ating potion tapos kaya na natin tayuan yung mga red boss dito kahit nung Energy Wizard tayo at lalo ngayon syempre nung Swiftness tayo tumaas yung ating defense. Tapos ito patataasin pa natin itong Venom Mastery dahil maganda ang bigay nito sa atin yung skill talent natin. Biruin mo, reduce damage dealt by poison players. Ibig sabihin nun, pag na-poison natin yung kalaban natin, hihina yung damage nila sa atin by percent. So dahil doon, mas malakas yung hindi tayo agad mamamatay dahil nga syempre, hihina yung damage nila sa atin. Hindi lang yun hindi lang yung skill na yun, marami pang skill. Itong Swiftness Wizard na nagtitrigger na hihina yung damage ng kalaban once na na-poison sila. Tapos itong ating stats, kung mapapansin nyo, sinagad lang natin na 1.6 yung ating energy para masuot natin yung mga gears natin. Tapos yung AG, yan puro AG na tayo. Tapos sa fruits natin, puro AG din yung ginagamit natin guys. More on AG dito. Tapos sa set naman natin, yan, nakita nyo naman sa previous video natin, tayo ay may mga full option na. Tapos yung boots, gloves at yung boots at saka yung ating armor at saka yung pants, 3 options na siya. Kahit pa paano kasi natadagdagan na natin yung ating mga option ng ating set. Hindi lang pumasok yung armor ng natin, yung pag-stock natin. Binakasakali ko lang kasi yun yung max gold at saka yung HP. Nag-success nga kaso hindi naman pumasok. Palitan na lang natin yan pag nagkapera tayo. Tapos hindi ako makahanap ng staff, medyo mahirap dito maghanap ng staff na 2 option. Kaya nagre-retain ako dito sa 3 option. Importante pa rin yung options ng mga sets natin.
or gears natin compared dun sa matataas ang tier number niya tapos isa lang yung option niya. Mas maganda pa rin yung tatlong option kahit na medyo mababa ng isang tier level yung ating gears. Tapos kung mapapansin nyo, max level na rin itong skill talent natin sa Thunder. Nadagdagan tayo ng 7.5% na damage doon sa ating Thunder na skill. So maganda ang bigay din dito yung option niya. Ang ginagamit ko lang para mapa-level ito, yung 20,000 na MUC. Hindi na tayo gumagamit ng just dito dahil medyo magastos. At mas maganda yung yung offer niya. Tapos ito naman, maganda rin itong yung T2 natin na skill pag napataas. Biruin mo, pag tinamaan siya ng Thunder natin, 25% mabablind yung kalaban natin. Ibig sabihin nun, hihina yung hit up niya. Meaning to say, mas madalas siyang magmi-miss sa atin. Ibig sabihin, mataas na yung defense natin, malaki pa yung chance na mag-miss yung kanyang attack sa character natin. Meaning to say, hindi agad tayo ma-inflict ng damage. Okay? So, yun yung kinagandahan doon. Kapag napa-level na natin itong Thunder natin ng T2. Tapos, yung isang skill niya pa rin, yung sa T3 natin, yung Thunder ng T3 niya, biruin mo, 5% kapag yung tinatamaan natin ng Thunder, maliles yung damage nila ng 5% sa atin. Biruin mo, meron na tayong poison na maliles yung damage nila, maliles ang defense din nila, hihina yung percent na tatamaan tayo kapag tinatamaan natin sila ng Thunder dahil nga mabablind sila, meron pang less damage ng 5%. Pag patong-patungin mo yun, ang laki ng less na damage sa atin. Yun nga lang, ang mahirap kasi dito sa swiftness guys, magastos. Kailangan mo siya ng ipa-level bago mo ma-reach yung mga magagandang options niya. Compared doon sa energy, yung Pyroblast lang, kung mapapansin nyo yung Pyroblast natin, ang ginamit lang natin doon na skill dahil yun lang naman ang primary weapon natin. Yun lang yung pinapa-level up ko. Medyo nag-stuck ako dun sa pa-leveling dito. Pero ngayon, tignan nyo, hinahabol ko yung pagpapa-level nitong aking skill talent. Ito yung Venulent ba to? Venulent poison natin. Kung mapapansin nyo yan, ang laki ng damage na bigay doon sa kalaban. Tapos nag-i-stack pa siya yung ating less na defense ng kalaban kapag tinamaan natin ito. Meron pang times na ang laki ng poison natin sa kalaban na kahit hindi na natin siya hinahabol dahil nga na-poison siya, namamatay yung kalaban na yon. At parang hindi nag-i-ignore yung damage nito, 'di ba? May ignore damage, ignore death. Kahit mataas yung defense ng kalaban natin, tulad ng Gladiator ng GL, yung Grow Lancer at saka yung BK, 'di ba? Ang kukunat ng mga yon, kahit na makukunat sila kapag tinamaan sila ng poison natin, parang critical damage siya, automatic ang laki ng damage sa kanila. Lalo na kapag napataas pa natin yung level netong mga skills natin. Kung mapapansin nyo, 3.75 lang ata bigay nung dagdag na damage sa Venulent natin. Itong sa T2 natin, ng skill talent, magandang bigay. Biruin mo, Venulent, ano ba to? Hindi ko mabasa. While Venulent Flame is inactive or in effect, reduce defense by 10%. O biruin mo, 10% mababawas yung 10% ba yan? Medyo maliit kasi. 10% yung less damage ng kalaban natin. Ibig sabihin, parang lalambot yung kalaban natin, guys. Tapos nag-i-stack pa siya in every 2 seconds ng 3 times stack. Ibig sabihin nun, kapag the more na tinatamaan natin siya ng Venulent Flame natin, the more na may mas malaki yung chance na mag-stack yung in 3 times, nahihina yung defense ng kalaban natin. Player PvP. PvP ito guys ha. Ibig sabihin nun, player versus player. Yun ang difference nila sa energy. Kailangan mo lang pataasin itong skill talent niya. Napakamahal nga lang guys. Napakagastos lang. Tapos yung poison pa rin, pero pag nag-effect siya, increase the target's damage taken by 5%. Ibig sabihin nun,
mayroon na tayong poison, may ignore yung death ng kalaban dahil nga parang critical hit siya, automatic sa buhay niya maliles yung damage. Tapos ihina pa ulit yung kanyang defense ng 5%. Bro, mo pag nagpatong-patong yon na maliles yung kanyang defense, malaki yung damage na ma-inflict natin sa kanya. Tapos may chance pa na ma-blind siya sa atin, mananakback pa natin siya. Ibig sabihin nun, ang lakas ng Swiftness Wizard in terms of PvP. Wala tayong problema sa RB, wala tayong problema sa minion kasi halos same lang sila ng Energy Wizard. Mabilis ka makapagpa-level dito. Mabilis din yung character natin dahil mabilis yung attack speed niya. Wala akong problema doon. Sa PvP, ang kaya ko lang kalaban dito sa Swiftness na Wizard ay yung yung EMG. Dahil ang lakas niyang dumamage sa atin. Pumapasok yung kanyang, parang may skill siya na yung penetration na pumapasok yung damage niya sa atin. Kaya talo tayo doon. Pero pagdating sa DL at sa ibang mga character, lalo sa BK, kayang-kaya natin silang tapatan. So, yun lang siguro para sa akin yung class review nitong DL natin na wizard natin na Swiftness. So, yun lang. Sana may natutunan kayo. Please consider like and subscribe sa ating channel. Malapit na tayo mag 1,000. Have a good day. Bye-bye.